So yun mga kabakyard, so andito tayo sa ating pwesto mga kabakyard. So may customer tayo kanina, no, tinatanong niya kabakyard kung pwede daw ba ipatuka ang dog food sa kanyang alaga. Nokma. Siyempre yung manok mga kabakyard. Siyempre ang sagot natin, yes, pwede po mga kabakyard. So tinanong din niya kung paano daw ipatuka kasi medyo malalaki yon, no? So ang ginagawa po natin diyan mga kabakyard, kasi binababad po natin sa tubig yan mga kabakyard. Pagka lumambot na po yon, yun po yung ihahalo natin sa grains, sa mga conditioner po mga kabakyard. Katulad nito mga kabakyard, so naubusan pala tayo ng conditioner ngayon, yung parang Hagibis, yung super conditioner yan. So dyan nyo po ihahalo yon. Ngayon mga kabakyard, yung sabaw nun, sabaw ng pinagbabaran ng ating dog food mga kabakyard, ay pwede nyo ring pangbabad doon sa mga conditioner na pangbabad sa mga grains. Pwede mong pangbabad sa mais, crack corn mga kabakyard. Yan po yung para hindi po masayang mga kabakyard. At pwede rin ninyo ipainom. Lalo na kung yung alaga ay medyo masyado pang mapapayat mga kabakyard. So ano naman ang disadvantage mga kabakyard ng pagbibigay ng dog food sa ating alaga? So mga kabakyard, ang magiging disadvantage niyan mga kabakyard is masyadong mataas yung crude protein ng dog food. So ang maaari dyan mangyari sa inyong mga alaga is madaling mauhaw mga kabakyard. Madali silang mauhaw. So ang kailangan dyan mga kabakyard, updated din kayo sa pagpapainom, lalo na pagtanghali. Painumin nyo po yung mga alaga nyo. Kasi maaari silang hindi agad matunawan mga kabakyard. Kasi mataas ang crude protein. Pagka mataas ang crude protein ng mga pinapatukan ninyo, ang mga alaga natin ay mabilis din mag-absorb ng tubig sa kanilang katawan. So yun yung mga kabakyard. So ang advantage naman mga kabakyard nito is siyempre madaling lumaki ang kanilang katawan. So mas mabilis bumulto yung katawan ng inyong alaga gamit ang mga dog food mga kabakyard, mga high protein. So pero kalimitan mga kabakyard, pagka gumagamit po kayo ng dog food is napakamahal. So kaya mas nire-recommenda ko pa rin na bumili kayo ng dito Platinum mga kabakyard. Yung Thunderbird Platinum mga kabakyard. Mas maganda pa rin yan. Kung ayaw nyo naman at mas mahal din yan, medyo may kamahalan din ng Platinum, bumili na lang kayo ng starter feeds na ginagamit pang pakain sa baboy. Yan. So tangi ko lang masasabi sa inyo mga kabakyard, sa mga muli pang magtatanong nito, is pagka maganda na yung katawan ng inyong alaga, is itigil nyo na yan mga kabakyard. Yung mga high protein na yan, bawasan nyo na. Kasi ang mangyari, ma-overweight ang mga alaga nyo mga kabakyard. Maaring malumpo ito. Hindi maganda yung kanilang bone structure. So sosobrahan sila sa bigat mga kabakyard. So kaya ang gagawin nyo dyan mga kabakyard is ibabalance nyo pa rin. So pagka na-reach nyo na yung mga katawan na gusto ng yung mga alaga, is ititigil nyo na mga kabakyard. Yung ating Platinum mga kabakyard. So ito yung tinitinta natin dito na mataas ang crude protein mga kabakyard. Then ang pangbaboy, ito po yung starter. So, mapapansin nyo mga kabakyard, ang starter ay para lang din maintenance pellet ang design. Pero dito sa likod, ipapakita ko sa inyo, ang crude protein niya ay, kikita nyo naman mga kabakyard, ang crude protein niya ay 17%, 0.5. Mataas siya. So titingnan natin itong Platinum kung ilan ang crude protein nito, no? Para meron po kayong reference. Ang crude protein ng Platinum ay 20% mga kabakyard. Ayan. So
legit siya na mataas na yung crude protein niya. So, yung mga kailangan nyo na sa inyong mga alaga ay nandyan na mga kabakyard. So, ipapakita rin natin yung crude protein ng dog food. Tingnan natin ang dog food natin mga kabakyard. Ayan, makikita natin dito yung crude protein niya ay 20% pa rin naman. So halos parehas lang mga kabakyard, no? So bakit pa kayo bibili ng dog food kung parehas lang din naman ang crude protein sa Platinum mga kabakyard? So yun lang mga kabakyard. Ang sagot ko ay oo. Kahit ano naman ibigay natin is okay, ayos lang, ipatuka. Ang sinasabi ko lang mga kabakyard ay dapat i-balance din natin yung pagbibigay natin, no? Kasi inuulit ko, hindi rin maganda sa kanilang kalusugan ang masosobrahan ng protina. So kailangan din natin i-balance yung carbohydrates, yung mga crack corn na pinapakain natin mga kabakyard. Okay, hanggang dito na lang mga kabakyard at sana nasagot ko yung katanungan. At kung meron pa kayong katanungan mga kabakyard, ako po si Gigi Official TV, ang inyong kabakyard. I love it.